Stop pretending that we're on. Cause we're done. Walang gatul-gatul na wika ni Melvin sa ex-girlfriend na si Bea habang nasa isang party ng common friend nila. Halos sila naging center of attraction dahil sa tagpong iyon. Parang gusto nang lumubog sa kinuupuan si Bea sa pagpapahiyang iyon ni Melvin. Damn you, asshole! Gilalas na mura nito dahil inis sa kapadabog na umalis sa kanyang harapan. Dude, don't too harsh to Bea. After all, she'd been a good girlfriend to you. Tapik ni Christian sa kanya matapos mag-walk out ang dating kasintahan. Napangiti na lang si Melvin sa sinabi ng kaibigan. You're right, dude, but we're done. I don't know why she acted that we still together. Git pa rin niya rito. Maging ito ay napangiti rin sa sinabi niya. Muling kumuha ng alak sa waiter na dumaan sa kainis ng lagok. Maybe she can't get over sa kamandag mo. Pabirong wika nito sa kanya sa kamalakas na tumawa. Kuha naman agad ni Melvin ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan na nakitawa na rin. Anyways, you don't have girlfriend right now. How could the Melvin Nicolas survive without woman in his life? Gumisi si Melvin sa narinig buhat sa kaibigan. Who said that I don't have? In fact, I can have every girl I want. Nisi pa rin sa kaibigan saka itinaas ang kinuhang kupita. Cheers for the new prospect. Umiling na lamang ang kaibigan saka itinaas nito ang kupita nito. Cheers para sa bagong paiiyakin mo. Banat nito na kinatawa naman niya. What's new? Bea became possessive. She left him without any choices than to let her go. He don't want any woman acted like they were entitled to hold him and prohibited him to what he likes to do. Shaina, POV. Oh shit, wala na nga makain, lasinggero ka pang Herodes ka? Pak shit. Sigaw ni Shaina habang nakatunghay sa ama-amahang nakabulagta sa may pintuan ng bahay nila. Kung pwede niya nga lang itong sipain, ginawa na niya. Sawang-sawa na siya sa pagiging mahirap. Total, 18 na siya, maaari na siyang umalis sa poder ng ina at ama-amahan. Awang-awa siya sa ina. Ngunit kagaya niya ay matigas din ang ulo. Nagpapabilog sa ama-amahang batugan. Ilang sandali pa'y dumating na rin ang ina na galing sa paglalabada. Mabilis nitong dinaluhan ang ama-amahang nakabulagta at inayos ito ng higa. Napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi niya alam kung ano pang sasabihin sa ina upang kumbinsihin itong iwan na ang ama-amahan. Inay, hindi po ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Halos maghapon na kayo nagtatrabaho. May bigay lamang lahat ng pangangailangan ng tiyong. Tapos ganito pa? Inis na pangaral sa ina. Anak, kapag nagmahal ka, malalaman mo kung bakit ko ito ginagawa. Malumanay na sagot ng ina. Nagngangalit ang panga niya na marinig buhat sa ina. Nagmahal? Pagmamahal ba ang tawag dyan, inay? Pagpapakatanga. Iyan ang tawag ko sa ginagawa mo. Kiit sa ina. Ngunit wala na siyang narinig pa sa ina dahil pumasok na ito sa maliit nilang kusina. Hanggang sa narinig na lamang niyang tinawag siya nito. Siya ina, may pansit akong dala at kanin. Kumain ka kung nagugutom ka. Anang ng ina na may dalang palanggana at bimpo upang punasan ng pinakamamahal nitong lalaki. Napabaling-baling na lang siya ng ulo saka pumasok sa silid. Nawala na rin siya ng ganang kumain kahit kumakalamasik mura. Mas lalong naiinis ng maalalang nabulilyaso pa lakad nila kanina ni Manang Rosa. Di sana nakakain siya sa labas. Pagpasok niya sa silid ay nabulwagan ang malaking salamin. Lalagpasan na sana ni Shaina na makita ang figura. Napatitig siya sa kahinuwakan ng bewang. Maliit ang bewang niya na sumukat lamang ng 24 pulgada samantalang halos perfect ang dibdib at puwetan niya. Sexy siya ngunit nakatago lamang ang alindog sa maluluwang at kupasing mga kasuotan. Maya-maya ay ang mukha naman niya na pagdiskitahang titigan. Maganda siya. Kahawig niya ang isang sikat na artista. Kung mag-aayos lamang siya hindi may tatanggi ang angking kagandahan. Naaalala ang offer sa kanya na kaibigang si Wena. Si Wena ay anak na mayordoma sa bahay ng mga Vasquez, ang pinakamayamang angkan sa kanilang probinsya. Nabanggit kasi nito na nangangailangan si Don Piolo Vasquez na babaeng magpapanggap daw sa pamangkin nito upang malaman ang bawat galaw nito.
Ayon sa kaibigan, gwapo raw ang pamangkin ng Don. Kaya lang sakim daw ito. Gusto raw nitong kamkamin ang lahat ng pag-aari ng lupain ng mga Vasquez. Napangiti siya. Total, plano niyang iwan ang ina't ama-amahan. Bakit hindi na lang niya tanggapin ang offer ng kaibigan? 200,000 kapalit ng lahat ng kailangang impormasyon ng Don. Mabilis na sinilid ang ilang piraso ng damit niya sa maliit na bag at kinuhang ilang nahahalagang bagay saka gumawa ng isang liham para sa ina. Babalik lamang siya kapag yumaman na siya at nakapag-isip ng ina na wala itong kinabukasan sa kanyang ama-amahan. Sa gabing iyon ay buo ng pasyon niya. Susugal siya sa ngalan ng salapi. Ayaw na niya maging mahirap. Sa perang makukuha ay ang tanging pag-asang makamit ang nais sa buhay. Gusto niya maging abogado at kung gawin lahat ng utos ng Don, ang paraan para magtagumpay gagawin niya. Bukang liwayway na natuloy ang lisanin ni Shaina ang tahanang naging kanlungan niya ng 18 taon sa buhay niya. Babalik lamang ako sa lugar na ito kapag mayamang-mayaman na ako. Pangako sa sarili bago tuluyang tinahak ang daan patungo sa mansyon ng mga Vasquez. Pagkarating sa pakay na bahay ay agad siya nag-doorbell. Nakangiting mukha ni Manang Mila ang nabungaran niya. Ang ina ng kaibigang si Wena. Nabigla ang ginang na makilala siya nito. "O ineng, maaga ka yata. Saan ang lakad mo?" Tanong nito habang nakatingin sa bag na nakasukbit sa kanyang likuran. Sasagutin pa lang sana niya ang ginang nang agawin sila ng tinig na kaibigang si Wena. "Sabi ko na nga ba, hindi mo mapapahindi anong offer ko sa'yo." Anito sa kaumalikip-kip. Napamata siya sa asta na kaibigan. Mukhang ibang-iba na to. Maging ang pananamit nito ay iba na rin. Maraming bulong-bulungan na may relasyon daw ito sa Don. Wala na siyang pakialam doon na importante ngayon ay kailangan niya ng pera. Sa panahon ngayon, talo ang walang pera. Matanda na ang Don, nasa 52 na at ang asawa nito si Doña Margarita ay nasa Amerika. Gawa ng isang malubhang karamdaman. "Oo nga sawa na ako sa hirap. Gusto ko sanang tumikim ng kagaya ng sayo." May pahaging na wika na kaibigan. Hindi niya kasi nagustuhan ang asta na kaibigan ngayon. Masyado siyang nayayabangan. Maaari ngang maganda at maayos ang kasuotan nito pero kung ganda ang pag-uusapan, malayong mas maganda siya rito. Nang ganap na makapasok sa loob ng mansyon ng mga Vasquez, hindi nga matatawaran ang yaman ng mga ito. Marangya ang malawak na mansyon, puno ng mamahaling mga gamit at muebles. Inakay siya ng Wena sa isang silid kung saan naroroon ang Don. Mukhang napaghandaan na ng mga ito ang kanyang pagdating. Bumungad nga ang Don at napangisi ito habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Nabana siya sa uri ng tingin pinukol nito sa kanya. Matandang hukluban na ito. Gusto pa yatang tsansingan ako Maktol ng isip ng bumulong ito kay Wena at tila nairita ang babae sa ginawa ng matanda. Maya-maya may kinuha si Wena sa cabinet. Brown envelope iyon sa inabot sa kanya. Nagtatakang tumingin sa kaibigan. "Tingnan mo para malaman mo." Inis na tinig nito. Inis din ang hinablot ang envelope kung pangit ang pakikitungo ng isang tao sa kanya walang rason para magbait-baitan pa siya. "Maswerte ka. Gwapo ang subject mo. Masasayahan ka." Tahasang wika nito sa kanya habang sinisimulan niyang buksan ang envelope. Doon tuluyan siyang nabana sa kaibigan. Kung hindi lang talaga siya nangangailangan ay magbaback out na siya. Napasubo na siya kaya tututuhanin na niya. Pagkabukas ng envelope, tumambad ang close-up picture ng isang lalaki napakagwapo. Napasingap siya talaga napakagwapo ng lalaki. Hindi niya maiwasang mapalunok na sa kakaibang damdamin lumukob sa kanya. May ilang impormasyon ding nakasulat doon tungkol sa lalaki. Melvin Nicolas, anas niya. Nang mabasa ang pangalan nito. "Matinik iyan sa babae. Baka naman hindi mo magawa ang pinapagawa namin at baka tuluyan kang bumagsak sa kanyang kamandag." Tila insultong wika na matanda. Naggangalit ang bagang niya sa narinig. "No worries. Basta ang usapan ay usapan 100,000 bago ko simulan at 100,000 pagkatapos na." Matatag na wika kahit sa totoo lang ay tila gusto na niya mag-back out. "Sure." Anang matanda sa kasinunyasan si Wena at may inilabas ulit buhat sa drawer. Makapal na sobre yun. Napangisi siya na makita yun. Marunong din palang sumunod ang matandang hukluban. "Dinagdagan ko na ng 20,000. Pambili mo ng bago mong mga damit para talagang maakit siya." Anang pa nito sabay nakakalokong ngisi. Hindi na siya nagsalita pa. Inabot lamang ang sobret bitbit ang brown envelope at tuluyan na siyang lumisan. Tatahakin niya ang mundo ni Melvin Nicolas.
Kahit gaano pa iyon kasukal, sa ngalan ng salapi, gagawin niya ang lahat. Makamit lamang ang yamang inaasam. Pasay, Manila. Napadpad si Shaina. Dito daw kasi nakatira ang kanyang pakay na si Melvin Nicolas. Sa isang kondominyo malapit sa Mall of Asia Arena ito nakatira. Ayon sa impormasyong hawak. Tunay ngang nakakamanghang Maynila. Naglalaki ang mga gusalit iba't ibang amusement park. Naglalawak ang mall at higit sa lahat ay nagliban ng iba't ibang uri ng tao. Sa lugar kung saan siya walang ibang kilala, kundi ang sarili. Kaya kailangan niya maging matatag. Bit-bit ang kanya maliit na bagay, umupas siya na maliit na kwarto sa isang paupahan malapit sa simbahan sa Baklaran. Planado na niya ang lahat ng gagawin niya. Kailangan makatotohanan ang kanyang unang pagtatagpo. Mura lang ang upa niya kaya makakamenos pa rin siya. Kailangan niya magtipid upang hindi mabilis maubos ang perang ibinigay ng Don. Na makapasok sa silid ay agad na sumumpa sa papag dahil ramdam ang pagod sa malayo ang biyahe. Matigas ang papa gaya na rin ng kanyang hinigan sa probinsya. Sanay na siya sa hirap kaya makakaya na niya ang lahat. Nahiga siyang pahilata at nanood sa mga naglalarong butiki sa dingding ng medyo nakapagpahinga ay naalala ang misyon. Agad siyang napabalikwas. Kinuha ang envelope na nasa bag. Muling binasa ang ilang impormasyon hinggil sa lalaking pakay. Top investor daw ito sa Ayala Land Corporation at may-ari ng Nicolas Automobiles. The Men's Magazine featured him also as one of the sought after bachelor at the age of 35. Napangisi si Shaina sa nabasa. Sa huli kasi hindi may kakailang pagkahilig daw ng lalaki dahil sa halos gabi-gabing nakikita ito sa mga bars and clubs along Makati area. Mas lalo pang lumuwang ang ngiti ni Shaina na muling masilayan ang napakagwapo mukha ng lalaki. Hawig nga sila ni Paulo Avellino, maging ang hulma ng katawan, nakakapaglaway. Bilang wika sa sarili sa kakinindatan ang larawan ng lalaki na animoy totoong nasa harap niya ito. Naglalaro na sa imahinasyon niya kung ano ang magiging itsura ng lalaki kapag nakita siya nito. She will make sure na makukuha niyang atensyon nito. Determinado siya makuha ang kabuuan ng usapan nila ng Don. Impormasyon lang daw naman na kailangan nito. Madali lang yun. Basta magawa niya ng paraan na makapasok sa mundo ng lalaki na hindi nito halatang setup lamang ang lahat. Kinabukasan maaga nagising si Shaina upang mamili ng mga gamit sa Baklaran. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas nabili na niya mga gamit, damit na noon ipinangarap niya lamang. Walang pagsidla ng tuwa, matapos mamili agad na umuwi at excited na sinukat ang mga damit na binili. Na noon ipinapangarap niya lamang, walang pagsidla ng tuwa, matapos mamili ay agad na umuwi at excited na sinukat ang mga damit na binili. Magaganda at pawang bagay sa kanya. Lumabas ang aking kagandahan na noon ay balot lamang ng maluwang at kupasing kasuotan. Napangiti siya na maisuot ang isang bestida. Simple at bagay talaga sa kanya. Ganito ang damit na pinapangarap niya noon. Ngayon ay pupuntahan niya na muna ang lungga ng kanyang pakay. Sa impormasyon kasi nakalagay kung saan nakatira at nagtatrabaho ang lalaki. Suot ang bago niyang damit. Tsaka ipinusod ang along-along buhok ay nakangiting tinahak ang daan patungo sa office ng lalaki. Madali lang mahanap kasi along the EDSA lamang yun. Mabilis ding nahanap ang building na nakalagay sa address na binigay ng Don. Nagmamadali siyang sumakay ng elevator na makitang bumukas yun. Maya-maya may grupo na sumakay rin. Saka may humabol pa. Bigla tuloy siyang nahiya dahil pawang mga naka-business suit ang mga yun, maging ang mga babae. Kaya nanatili siya sa gilid. Ilang saglit tila bulang nawala ang mga taong kanina'y nagsusumiksik. Bigla tuloy siyang nalito. Saang floor ba siya pupunta? Isang lalaki na lamang ang kasama niya. Mukhang nagmamadali pa ito at kanina pa ding tingin ang tingin sa rilong pambisig. Leche, saan na ba yun? Di mapigil ang tura ni Shaina sa sarili. Nainis siya dahil hindi niya nailagay doon kung saang floor siya pupunta. 50 palapag pa naman ang building na yun sa Tayog. Nagmamadali na si Melvin dahil ngayon ang stag party na kaibigan na si Darren. Sa penthouse ng building nila. Anak ito ng kasosyo ng kanyang ama. Hindi siya mapakali, lalo pang dumagdag ang init ng ulo niya na punuan pa maging ang elevator. Malapit na sa penthouse nang maulinigan niya ang tinig ng isang babae sa likuran niya. Akala niya kasi siya lang ang tao sa elevator. Doon siya napabaling sa nagmamayari ng tinig. Napasinghap si Shaina na mapatingin sa kanya ang lalaking kasama. Yes, it's him. Melvin Nicolas. Naghuhumiyaw na wika ng isipan. Halos matulala siya sa kagwapuhan ng lalaking kaharap.
Napansin ni Melvin na tila wala sa sarili ang babae. Nakatitig lang ito sa kanya. Gusto niya mainis pero nanaig ang kanyang libido. Sexy ang babae, talagang maganda. Napailing siyang dahil kawangis ng babaeng artistang si Christine Reyes na noon pa man crush na crush niya. Napalunok si Shaina sa klase ng tingin ipinuko sa kanya ng lalaki. Talagang totoo yata ang impormasyong mahilig ang lalaki sa mga babae. Where is that? Apuap ni Wika para di pa halatang apektado siya sa kasama. Nang marinig ni Melvin ang sinabi ng babae, ay hindi na siya nag-atubiling tanungin pa ito. Are you coming for the stag party? Tanong niya. Napakunot noo si Shaina. Stag party? Ulit sa isipan at pilit kung ano ba yun. Are you... Untag ng lalaki. Yes. At tubiling wika niya kahit hindi niya alam kung ano yun at kung ano meron sa stag party. Ngumiti si Melvin. Lucky you, I'm going also there. Come with me. Yakag nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Shaina. Iyon ang pagkakataon niya upang makapasok sa buhay ng lalaki. Sumunod siya sa lalaki kahit hindi niya alam kung saan sila pupunta hanggang makapasok sila sa isang silid. Puro lalaki ang naroroon. Napalunok siya saka napakapit kay Melvin. Hindi niya inaasahang puro lalaki makikita niya sa isang stag party. Bro, you're late. Kaya lang di yata matutuloy nagbackout ang putol ng bunga ni Darren sa kanya. Saka napatingin sa katabing babae. Napansin naman agad yun ni Melvin. Bro, lucky you, I found her. She doesn't know the way up here. So let's start the party. Ani ni Melvin. How? She's not the girl I asked before. Nagugulumihang wika ni Darren. Baka naman substitute bro. Tawa pa ng ilan saka pinagbasdan si Shaina. Naiinis na si Shaina sa klase ng tingin ng mga lalaki sa kanya pero naroon na siya at ito ng pagkakataon niya kaya sasabay na lamang siya sa mga biruan ng mga ito. Hindi naman siguro siya mapapahamak dahil mukhang edukado at may pangalang pinapahalagahan ng mga ito. Let's start baby. Anang pa ng isa sabay hipo sa kanya. Sa kabiglaanan ni Shaina, nasuntok niya sa mukha ng lalaking humipo sa kanya. Oh holy shit! Anito sabay sapo sa panga kung saan dumapo ang kamao niya. Tawanan ng lahat ng naroroon. Bro, ayaw yata sa'yo. Anang naman ng iba. Mga 6 na lalaki ang naroroon. Kaya may pangamba rin kahit papano dahil mag-isa lamang siya. Gusto na niyang umalis nang pigilan siya ni Melvin. Let's start the party! Yes! Woo! Hiyaw ng ilan, saka siya pilit na pinapupunta sa tila entablado. Come on! Shake it baby! Kabadong kabado na siya. Lasing ang mga lalaki na datna niya maging si Melvin ay lango na rin. Maya may lumapit si Darren sa kanya. Matapos nitong pigilan ang mga kasamahan sa pambubuyo sa kanyang sumayaw. Mukha kasing batid nitong hindi siya ang babaeng inupahan nito kaya sumenyas itong lumapit sa kanya. At tubiling sumunod rito at na makalapit ay pinaupo siya sa tapat at sinalina ng alak sa kupita. Ito na lamang ang natitirang medyo maayos pa. Take it. It's nice. Anito habang nakangiti. Inabot niya naman ang kupita saka muling tumingin sa lalaki. Tonight is my last night being single, that's why we're celebrating. Panimula ng kausap. I will be going to marry the girl I hated before. Ngiting kwento nito. Napangiti rin si Shaina sa sinabi ng lalaki. Ikakasal na para to. Congrats! Bati rito habang ang kausap naman ay ngumiti sa kanya. Kaya lang gusto kong matali na rin niyang si Melvin. Lagalag masyado. Baka hindi makahanap ng katapat at pati ang henerasyon makompormiso. Tawang biro nito habang nakatingin sa lalaking binanggit. Lango na nga ito sa alak dahil nakabulagtan na rin ito. Nakaramdam din siya ng pagkauhaw kaya wala siyang nagawa kundi ang inumin ang binigay ng lalaki. Napangiti lamang siya rito na marinig ang kwento nito tungkol sa kanila na mapapangasawa nito. Ang sweet kasi, parang napaka-imposibleng makahanap rin siya na katulad ng lalaki na sa harapan. Masaya pa sila nagkukwentuhan nang biglang bumigat ang ulo at sinapuyon. Tila antok na hindi mawari. Nag-iinit na kanyang pakaramdam. Kiss me more. Oh, I like that. Hibang nawika ni Shaina. Eksperto at magaling humalik sa kanyang buong katawan. Mga kamay na tila apoy na bumubuhay sa kanyang pagnanasa. Marunong manghuli ng kiliti, lalo na sa mga baguhang tulad niya. Hindi mapigilan ni Melvin ang sarili na kunin ang babae sa marahas na paraan. Ngunit napatigil siya bigla nang mapagtantong berhen ang babaeng katalik. Shit! Mura niya habang mabilis na tiningnan ang mukha ng babae.
Nakapikit ito at kagatlabi at tila nagbabadyang malaglag ang butil ng luha sa mata. Hindi maitatanggi ni Melvin na iba yung ligaya ang dulot ng babaeng kasiping. Hindi dahil berhen ito kundi iba ang init na dulot nito sa kanya. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Nang matapos ay nahiga patabi si Melvin sa babae. Hindi niya alam kung bakit sila nakarating sa ganoong sitwasyon at bakit ito kasama. Nang mapagtantong baka kagaya rin ito ng babaeng nais siyang masilo, ay muling umahon ng inis sa dibdib. Mabilis na umupo mula sa pagkakahiga. What do you need? Diretsahang tanong ni Melvin sa babae. Hindi umimik si Shaina. Alam ko gising ka. I'm asking you what you need. Sinadya mo to, hindi ba? Ako sa nito. Matapang siyang babae pero bakit tila nagbago ang lahat nang nakaharap lamang niya si Melvin. Nang walang makuhang sagot si Melvin ay siya na rin ang sumagot sa tanong niya. You need money? Magkano? Hindi pa rin kumibo si Shaina. Hindi pala ganoon kadali ang gagawin niya, lalo na't naisugal na niyang maging puri niya. Tumayo si Melvin. Wala itong saplot, hindi na inabala magsuot man lamang na kahit na ano sa katawan. Saka siya pinagbasdan nito. May takip siya pero tila parang nakahubad siya sa uri ng tingin to sa kanya. Okay, kung ayaw mong sumagot, handa ka bang maging parausan ko kapalit ng bahay at pera? Diretsa ang alok nito. Isang alok na babago sa buhay niya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Shaina kaya agad na tinanggap ang offer ng lalaki dahil iyon na ang pagkakataong pinakahihintay. Oo, okay. Tila at ubiling sagot para hindi halatang atat siya sa alok nito. Kukunin ko lang ang aniya ng putuli ng lalaki. No need, just take your personal belongings. Clothes, we can do shopping as soon as tomorrow. Otoridad na sad nito. Nakatungo na lang siya na sumunod sa utos ng lalaki. Matapos nitong ibigay sa kanyang isang tarheta kung saan ang numero nito at nakasulat ang address ng kondo nito. Alam na niya kung nasaan yun dahil ilang araw na rin niyang pinag-aaralan ang lugar nito. Okay, just come to my place as soon as you want. Anito sa katuluyang umalis sa harapan niya. Naiwan siyang natigilan sa bilis ng mga pangyayari. Total naman ay naisugal na niya pati sarili. Lulubos-lubosin na niya. Mabilis siyang umuwi sa inupahang kwarto at nililigpit ang ilang gamit. Bukas na lamang siya pupunta sa kondo ng lalaki para maihanda ang sarili. Lalong-lalo na ang puso niya na sa unang pagkikita pa lamang nila'y tila nagwawala na. No, it can't be. Anya sa sarili. Tatapusin ko mission ko kapalit ng pera. Matigas na paalala sa sarili. Kapag nakuha na niya ang kabuang bayad ay makakapag-aral na siya. Total naman ay ayon sa sinabi ng Don, ganid ang lalaki. At kinuha lang daw nito ang dapat sa kanya na ayaw ibigay ng pamangkin. Kinabukasan, maaga pa sa alas 7 ay nasa ugusali na siya kung nasa ng pakay. Ayon dito ay alas 8 pa ang pasok nito sa opisina. Kaya batid na maabutan pa niya ito dahil inagahan talaga niya ang pagpunta roon. Samantala, nagmamadaling nagbihis si Melvin. Katatawag lang ang isa sa mga nililigawang investor para sa kumpanya nila. Hiniling nitong agahan ito dahil sa jogging track sa Quirino Grandstand magtatagpo at magkakape na rin upang mapag-usapan kung papayag ba ito sa lahat ng kondisyones. Medyo nainis yan ng konti dahil bigla itong tumawag. Upang makipagkita na maaga rito ngunit para sa kumpanya ay gagawin niya ang lahat. Naalala niya ang babaeng inalok niya. Napailing dahil hindi siya ganoon sa mga kababaeng naikaman niya pero iba ang babaeng yun. Total, siya ang nakauna rito, lulubos-lubusin na niya. Alam niyang darating ito ngunit baka hindi na siya nito maabutan. Kaya naisip niyang iwan na lang ang susi para kapag dumating ito ay makapasok sa kanyang kondo. Papalabas na siya ng isang mukha ang bumungad sa kanya. Pagkabukas ng kanyang pintuan na nagpatigil sa kanya. Maging si Shaina napatigil din nang biglang bumukas ang pintuang balak sanang katukin. Nagtama mga mata nila ng lalaki na tila magja-jogging pa. Hi! Nahihiyang bati rito. Hi! Tugon naman ni Melvin nang ganap na makabawi. Hindi niya alam kung bakit tila may magnetong babae. At tila nahihipnotismo siya sa taglay na kagandahan. Marami siyang naging kasintahan. Kung tutuusin ay mas maganda pa pero iba talaga ang babaeng kaharap. Pinagmasdan niya ito. Simple ngunit binubuhay nito ang libido sa katawan.
Kung hindi lang talaga niya kailangang katagpuin si Mr. Hernandez, hindi na siya lalabas ng kondo niya. Kamin, alok sa babae. Alumpihit itong pumasok sa kanyang kondo habang bitbit ang bag nito. Salamat. Dinig pa niyang tipid na wika nito. Feel at home. I will be out for an early business meeting. Suit yourself. Aniya sa katuluyang umalis. Bago pa siya tuluyang hindi umalis at saluhan ang babaeng sa unang araw nito sa kondo niya. Nang makalabas sa kondo ay nakalimutan niyang tanungin ang pangalan nito kaya napabalik siya. Sorry, your good name? Shaina. Nahihiyang pakilala nito. Melvin. Aniya sa bilhad ng kamay nang muling sumingit ang kanyang meeting ay muli niya siyang namaalam rito. Sorry, I really have to go. Dahil hindi pa lubos kilala ang babaeng iniwan sa kondo ay nagbilin siya sa baba na bantayan kung lalabas ito. Mahirap na rin magtiwala sa panahon ngayon baka mamaya kawatan na pala ito. Napangiti sa isiping yun. Hindi alam ni Shaina kung saan niya ilalagay ang gamit niya kung sa silid ba ng lalaki o sa kabilang kwarto. Dalawa lang ang kwarto roon ngunit pagbukas niya sa isa ay hindi kama ang nakita kundi lamesa at mga shelves na punong-puno ng mga libro at papeles. Kaya wala siyang nagawa kundi ang intayin na lamang ang lalaki. Nang mapatingin siyang muli sa lamesa ay doon lang naalala ang totoong pakay sa lalaki. Mabilis na naging galaw niya at hinalughog ang buong kwarto. Sabi ng doon ay papeles daw ng kumpanya ang Nicolas Automobiles. Kailangan maibalik daw iyon sa kanya. Dahil ayaw naman daw ibalik ng pamangkin kahit bilhin pa raw nito. Nalungkat pa niyang lahat ngunit walang papeles na naglalaman ng kung ano hinggil sa pakay niya. Kaya minabuti na niyang magpahinga. Naupo siya sa sofa na naroroon nang maisip na siya sa tindi ng kwarto nito. Mabilis na tinungo ang kabilang kwarto. Malinis at masinop ang lalaki. Nakita pa niyang nakaayos ng kama nito. Minimal ang gamit ng silid nito. Walang masyadong nakasabit o nakapatong kaya napagtuunan ng pansin ang closet. Nang buksan ang mga built-in cabinet ay namangha siya. Organisado yun. Sa kulay at uri nito, maging ang mga sapatos nito. Maya-maya ay siniyas at di nakabilat na bigla siya na bakit ang punong-puno iyon ng gamit ng babae. Akin ba to? Sa pantahan niya, napangisi siya. Mayaman nga naman, basta may pera lahat magagawa sa isang iglap lamang. Nang muling masiyasat at walang makita, ay naisip niyang pumunta sa kusina. Pasado 1:00 na pala, kaya medyo kumakalam ng sikmura niya. Kaya mabilis niyang siniyasat ang fridge at tiningnan kung anong pwede niyang kainin. Maging sa fridge nito ay malinis at maayos. Gumawa na lamang siya ng sandwich upang maibsan ng gutom. Tunog ng cellphone ang gumambala sa kanya. Muli siyang nainis na makitang rumehistro mula roon ang pangalan ng kaibigan. Hello! Bungad nito. Tila naman naasar ito sa pagtaas nito ng boses. Hoy Shaina, umayos ka ha? Baka pasampal kita dyan. Ipapaalala ko lang sa iyo ang trabaho mo. Atat na si Piolo. Anito tukoy sa doon. Alam ko at hindi ko na kailangang ulit-ulitin. Sa katunayan narito na ako sa kondo niya. Naghanap na ako pero wala dito. Aniya para naman kahit papano ay alam niyang ginagawa niyang trabaho niya. Magaling. Galingan mo ha. Isipin mong makukuha mo 100,000. At baka matuwa pa si Piolo dagdagan pa. Kunin mo lang ang pinapakuha niya at huwag mo rin kalimutang alamin kung may alam siya sa secret account na iniwan ng ina. Anito saka siya pinatayan. Ay Diyos ko. Kung hindi ko lang kailangan. Anya na inis dito. Kung makaarte kasi ito, daig pa nito ang asawa ng Don. Kung papato lang din siya, ay pipili naman siya ng gwapo hindi sa matandang hukluban. Tuwang-tuwa si Melvin ang tuluyang tanggapin ni Mr. Hernandez ang kanyang offer dito. Konting-konti na lang. Anya sa sarili. Maiiahon na rin niya ang kumpanya ng ama. Pinaghirapan iyon ng ama kaya hindi niya hahayaang makuha ni numan. Kahit ipilit ng kanyang tito na pera ng Vasquez ang ginamit ng ama sa pagtatag dito. Hindi mayaman ang pamilya ng ama. Ngunit masipag ito at makisig kaya hindi katakatakang magugustuhan nito ng ina ni isang Vasquez. Mayaman ang mga Vasquez sa kanilang probinsya. Sa katunayan ay ekta-ektaryang lupain ang pag-aari ng mga ito. 2 lang ang mama at ang tito niya. 26 siya nang mamatay ang kanyang ama dahil sa aksidente. Mula noon ay ang ina na ang nag-manage ng iniwang negosyo ng ama. Kita niya ang hirap nito maisalba lamang yun.
Nung panahong iyon ay wala siyang alam kundi ang magbulakbol at mambabae. He hates responsibilities. He is a typical happy-go-lucky guy. Nahiling pa nga si ina na ibenta na lamang pero hindi ito pumayag dahil iyon na lamang daw ang iniwan ng ama sa kanila at batid nito ang hirap, pagod at determinasyong binigay ng ama para sa negosyong ito. She decided to send him to US for his masteral on his marketing course. Alam niya raw na siya makakaahon sa kumpanya at manunungkulan roon. Nang umalis siya ng bansa hindi niya alam na may iniinda na pala itong karamdaman hanggang sa malaman niya na lang na tinakbo ito sa ospital at agaw buhay. Marami siyang naririnig na sabi-sabi at bulong-bulungan ng tuluyan siyang bumalik sa Pilipinas dahil hindi na nakaabot pa sa ospital ang ina. Galit ang umahon sa kanya nang malaman ng katotohanan. Hindi ito nagkasakit kundi unti-unti raw itong nilalason ng kapatid hanggang makamkam ang mga lupain nila. Gusto sana niya magdemanda pero wala siyang sapat na katibayan para ihablan sariling tiyuhin. Sa lahat ng nakamkam ng kanyang tiyuhin, may isang bagay ang ayaw ibigay ng ina. Iyon ay ang kumpanya nila. Hindi niya alam kung bakit porsigido ang tiyuhin na kunin yun. Samantalang papalubog na naman ang kumpanya nila. Maswerte na lamang siya dahil bago pa man pumanaw ang ama ay nakabili na rin ito ng ilang shares sa mga naglalakihang kumpanya at nilagay nito iyon sa kanyang pangalan dahilan para kahit papano ay ma-maintain ang marangyang buhay. Handa na siyang itayong muli ang kanilang kumpanya. Gabi na nang pauwi siya dahil matapos ang meeting niya kay Mr. Hernandez ay dumiretso na siya sa kanyang opisina. Marami siyang paperworks na ayusin, lalo na at malaking pera ang binuwis niya para sa mga shipment ng mga brand new automobiles nila. Bagot na si Shaina habang hinihintay ang lalaki. 6:00 na ng hapon kaya latag na ang dilim sa labas na nasilid na sa salaming dingding ng kinaroroon ng gusali. Nang mainis ay nangas na siyang gamitin ang banyo ng lalaki upang makaligo. 6:00 pa siya ng umaga naligo kaya medyo nanlalagkit siya, lalo na't napagod siya sa kagagalugad sa kabilang kwarto. Maligamgam ang tubig na pumapatak mula roon kaya masarap sa pakiramdam niya. Nang matapos ay binalot niya ang katawan niya ng tuwalya sa lumabas ng banyo nang makit ng buhat roon ng lalaking nakatayo at tila kanina pa naghihintay sa kanya. Bigla siyang nahiya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hanggang sa namalayang unti-unti itong lumapit sa kanya. Tila gusto niyang umatras sa sandaling yun. Wala siyang ni anumang saplot kundi ang tuwalyang tumatabing sa kanyang kahubaran. Mabilis na nag-init ang buong katawan ni Melvin na makitang palabas mula sa banyo ang babaeng kanina pa hinahanap. Akala niya kanina'y nasa lisihan na siya ngunit wala namang nawala sa gamit niya. Kaya alam na niyang naliligo ito, lalo na't dinig ang lagaslas ng tubig. Hindi niya ma-explain ang nararamdaman sa sandaling makita pa lamang ang babae. Lalo na ngayong buhol lang ng tuwalya ay malalantad na ang buo nitong kahubadan. Naramdaman niyang tila natulos ang babae at gustong umatras. Bago pa nakagalaw ito ay sinibasib na niya ng halik kasabay ng paglaglag ng tuwalyang tumatabing sa buong katawan. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.